The Department of Transportation has grounded the entire fleet of Allison shipping lines following the sinking of MV Trisha Kirsten 3 off Basilan Waters. And for details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, okay, ang death toll so far daw ay 18. Ito ba'y nadagdagan pa? Hi Lord, hi Denise. So far, 18 pa rin ang bilang ng mga nasawi dito nga sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa dagat na sakop ng Basilan kahapon ng madaling araw. At hindi pa rin ito nadagdagan at nagpapatuloy pa rin yung ginagawang search and rescue operations ngayon ng mga otoridad. Particularly, ang kanilang ginagawa ngayon is surface search, no? Yun yung pinaka nakatutok ngayon ang Philippine Coast Guard dahil nga nung tinatanong sila in terms of investigation, ang sinasabi nila, they are now more focused na mahanap yung 10 na nawawala pa mula sa lumubog na barko. Kasama sa mga 10 nawawalang yan, ang mismong kapitan ng Roro vessel at yung mga tripulante nito, no? So, if you're going to compute it, parang lampas naman ng 10 yung nawawala dahil kaliwat kanan pa rin ang mga nagpupunta sa mga authorities right now sa local government asking for their loved ones na kasama nga ring sumakay ng MV Trisha Kirsten 3 nung Sunday ng gabi pero hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Most of the survivors kasi na punta sa mga island towns ng Basilan ay dinala na dito sa Zamboanga City. Isa na lamang yung nananatiling survivor na sugatan or injured na nasa hospital pa sa Isabela City, Basilan. Pero accounted naman na, no? Ito sa mga namang authorities. Lord. Okay. Go. Sige. Mon, but what do we know about MV Trisha Kirsten 3? Because earlier reports said na may mga survivors na nagsasabi na hindi naman daw sila puno. Ano ba yung iba pang pwedeng maging cause niyan? At tama ba na ang sabi ay since 2019 daw meron ng 32 maritime incidents itong Allison Shipping? Yes, Denise. Actually, that's the reason bakit din sinuspend pansamantala yung passenger vessels ng Allison Shipping Lines dahil nga kailangan mo nang dumaan sa maritime safety audit ng Marina, itong buong shipping line, mga tripulante at mga vessels para malaman kung anong naging problema. At habang ginagawa ito, nakatakdang maglabas ng special permit ang Marina sa ilang mga shipping companies o mga barko na pwedeng makabiyahe dito sa rutang dinaraanan ng Allison Shipping Lines. Kung sakasakaling wala naman daw na barkong nais kumuha nung biyaheng ginagawa ng Allison Shipping Line, pinakiusapan ng DOTR ang Philippine Coast Guard na magbigay muna ng libreng sakay sa mga pasaherong maapektuhan nitong ginawang suspensyon sa Allison Shipping Company. At dun sa point no na in terms of overloading, kasi isa sa pinaka-ni-rule out kagad ng Philippine Coast Guard na hindi nga raw tinitignan anggulo ngayon yung overloading dahil technically pasok pa sa passenger capacity itong naturang Roro vessel. Pero actually, yung mga nakausap din namin ng mga pasahero, ang sinasabi nila, yes, mukhang sakto naman yung bilang ng mga pasahero pero yung bigat ng mga rolling cargos, yung mga truck, ibang sasakyan, nakasama nilang bumiyahe sa Roro, tila mas mabigat di hamak dun sa mga expected capacity or volume lamang nito. Ang isa nga daw wing truck talaga or wing van na truck no, talagang puno daw ito ng libo-libong mga sako ng bigas. Yun yung description ng mga pasaherong nakaligtas mula sa malagim na trahedya. So, we are clarifying sa Coast Guard no, kasi baka mamaya hindi siya overcrowded pero still overloaded. Pero ang sabi nila, they are going to investigate it in the coming days kasi nga ngayon nakatutok sila sa search and rescue operations. So yung pinaka-investigation will come in the coming days. Particularly kasama na rin dyan no, yung pagdating ng ilang investigators mula Manila. May isang nagsasabing dahilan, isang opisyal na posible raw baka hindi raw naitali ng maayos ang ilang mga sasakyan kaya naging reason siya na parang mag-slide
at maging Mag-tilt. magkaroon ng imbalance Balance. para mag-tilt. Tapos matataas daw ang mga alon, tama ba, Mon? Yes, Lord. Actually, that official is Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso. When we had the chance to interview him last night, siya nag-explain ng possibility ng nangyaring aksidente dito nga sa barko, no? Ang sinasabi niya, malalakas nga daw at matataas yung alon nung gabi na bumabiyahe itong MV Tricia Kirsten 3. At sabay ng pagtaas ng alon, yung pagkambyo naman ng kapitan ng barko, dito na out of balance ang barko. At yung mga narinig na pumutok at talaga parang sumabog sa ilalim ng barko, ito yung tinatawag na lashing. Ito kasi yung mga nakatali doon sa mismong mga sasakyan or rolling cargos na kasama ng bumabiyahe. At dahil nga na out of balance, technically nahatak or talagang natanggal na nga, no? So may possibility na hindi nga natali na maayos. So yung nagtanggalan, napunta sa one side yung pinaka mga truck at sasakyan at dito na talagang tumagilid ang lumubog na Roro vessel. Mon, mahalagang mga point lang. Totoo ba na marami daw hindi nakasama sa passenger manifest kasi hindi raw nagtutugma yung urig na bilang ng mga pasahero doon sa mga nakalista? Ang sabi ng Philippine Coast Guard, 332 no yung bilang ng mga pasahero technically. Yan yung nakalagay sa manifest. Yan yung nakalagay dapat sa listahan. Pero 15 daw dyan ang hindi naman natuloy ang kanilang pagsakay sa naturang vessel. So technically, nasa 317 lamang dapat ang pasahero. And then, merong 27 crew. Pero, sa lumalabas ngayon na mga bilang ng mga mga kaanak na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa rin nakikita, lampas na sa ine-expect na 10 lamang na nawawala yung hinahanap pa kung tutusin. So yung binabanggit mo, Lord, na maaaring may mga hindi nasama sa manifesto, it might be correct at mukhang yan daw ay kasama rin sa iimbestigahan ng Philippine Coast Guard. Lord. Alright, maraming salamat sa iyong ulat ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Thank you, Mon.